dear beloved, Boss Mike Cervera. So, eto na ngayon, mga kababayan ko. Grabe naman itong impeachment complaint na isinampa ng abogado daw mismo ni First Lady. Kaya ngayon, nagwawala ngayon yung kampo ni Degonyo ng mga Duterte. Di ba? Sabi rito ni Edmond, hinahanap si Chris Ulo. Oo nga, Chris Ulo. Masyado ka no. Binigyan ng bahay yan ni Ninong Martin kaya tamad mag-live. Sana all na lang talaga. Anyway, mga kababayan ko, eto na nga ang issue ng kampo ni Duterte. Ang issue ay ang nagsampa daw, bakit daw yung abogado ni First Lady, di ba dapat ibang abogado? Problema nyo yun. Siyempre mga kababayan ko, abogado yan kung sino yung magbabayad sa kanya, kahit sino pa yan. Di ba? Ganun yun. Kayo naman, karapatan nilang tanggapin yung gusto nilang tanggapin at yung ayaw nila, di ayaw. Di ba? Ganun lang yun akala nyo kasi maiisan nyo si Pangulo. Hindi nyo maiisan yan, napakatalino Weak leader kayo ng weak leader. Banas na banas naman kayo. Mga kababayan ko, ngayon nyo lang maririnig ito. Yung mga DDS, banas na banas. Pero mga kababayan ko, panay sila ng weak leader kay Pangulo. Kung hindi naman weak leader, bangag eka yan. Adik yan, bangag eka. Hanggang ngayon, hindi nyo pa rin napapabagsak. Diba? Nasaan na? Weak leader, bangag, sinabi nyo ng lahat. Kayo hindi nyo na alam kung anong tantrums ang gagawin ninyo. Diba? Gamitin natin yung lagi kong sinasabi nung araw. Kahit na kayo maghuhubad, agpaabagatan, agpamyanan, agpalaod, agpadaya, awan latta. Di ba? Suset na ba na? Yun Wala na. Wala. Heavy pare. Kahit kumapit pa kayo si Baba ni Aimee. Diba, no? Abay, kinapitan na ho nilang lahat. Sukdulan pati sa Baba ni Aimee. Kumapit ang Sara Duterte. Wala. Wala pa rin. Awan latta. Kayo wala kayong bilib sa mga Ilocano Diba? Diba? Kung naman, totoo naman mahaba ang baba mo, Marcos Aimee Diba? Pag sinabi ko naman bilugan yung mukha mo, di sinungaling ako nun. Sabihin ng mga DDS, sinungaling kang yan talaga si Mike Cervera? Sabihin ba naman na bilog ang mukha ni Aimee? Kita namang haba-haba? Ayoko naman ayoko naman magsinungaling dito. Puro lang tayo totoo. Diba? Eto na mga kababayan ko, ang Panday ibinenta ang kaluluwa kay Lizardo. Ayun, nakulong. Sumuko. Okay naman, Buti nga si Panday sumuko Kaya lang marami pang drama. Yun ang ayaw ko doon. Sumuko at lahat. Ang dami mong pang drama. 'Di ba? Sa bagay, yung iba diyan nagtatago pa rin. Puro drama, nagtatago pa. Siyang ka pa. Wala. Sherwin Damian, wala. Uubra ba yung sa Ilocano? Hindi. Nalasi.
Wala daw kasalanan, Pachuchay. O, tignan natin. Paano nga? Alam nyo, ganito lang naman yan eh. Lahat naman ng mga nakagawa ng kasalanan, pumunta kayo ng korte. Lahat yan, mga kababayan, magpipli ng not guilty. Bakit? Ay, huling-huli na sa akto. Pag tinanong ng judge, sabihin, guilty or not guilty? Not guilty, Your Honor. Diba? Meron bang umamin sa korte na sila talagang may kasalanan, na nagnakaw sila, na sila ay gumawa ng krimen? Wala naman Di ba? Sabi mga kababayan, wala akong kasalanan. Lagi namang ganun. Eto na. Eto ho yung drama kagabi. Katatapos lang natin mag-live noong pong nung sumuko si Rebilla. Oo, eto na. Tingnan yung mga kababayan ko. Eto na mga kababayan, uumpisan na ho dito ang drama habang patungo mga kababayan diyan po sa may Krame. Magandang gabi po mga kababayan. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. So, wala daw due process mga kababayan. Dapat nga ikaw ang aginaldo sa mga DDS, Diba? Sana nga ginawa na ito. Bago magpasko, ito yung aginaldo. Di sana mga kababayan, trust rating ni Pangulo. Baka nag-skadget ng gano'n. Whoosh! Diba? Pero dahil dumaan sa due process lahat, yung mga kasong inaakusa sa'yo, ayan, ang nangyari. Lumipas ang Pasko, pasalamat ka, nagpasko ka pa kasama ni Lani Mercado. Di ba? Hindi mo lang kasama si Ellen Adarna. Si Lani Mercado na lang talaga, si Ellen Adarna ayaw daw sa'yo. Ang gusto nun daw yung mga maskulado, At saka yung medyo mga kaedad ko pa lang. Pero yung mga kaedad mo, parang ayaw ni Ellen Adarna, Sabi, ay, Diyos ko, ma-ondits. Eto nga yun, mga kababayan, nagdadrama Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako alam nyo mga kababayan ko, yung ganyang pagsasalita ng ganyan, yung halos parang si Kuya Cesar. Mga kababayan, yung hugot niyan talagang kailangan pag-isipan niya. Kasi kailangan ang taong bayan maawa sa kanya. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan ko, naaawa po ba kayo rito? Sige nga ho, tanungin ko ho kayo, naaawa ho ba kayo sa isang Bong Revilla na hindi lang isang beses na ito'y inakusahan at nakulong dahil sa gawaing pagnanakaw sa kaban ng bayan? Sige nga ho, sa mga hindi naaawa, press 1. Sa mga naaawa dyan, tulad ni Mon Amor at saka ni ni Pachuchay at ni Ernida Samartino, na mga naawa, press 2. Nga. Patay ka niya! Di ba? Wala bang magpe-press ng 2? Walang 2, wala. Last call. Wala bang pipindot ng 2 dyan? si Digonggong. Si Digonggong daw. Wala stick, parang napilitan pa, ang daming 2. Wala na ho ito. Wala na.
Naaawa ako ng isang oras. Grabe ka naman. Eto na mga kababayan ko. Kunyari lang to. Eto na. Pabayaan ng Diyos. Ito ang problema dito, mga kababayan ko. Ano? Ayun. Meron na si Digonggong at saka si Roberto Alimbon. Yan. Meron na tayong 2. Kayo, kahit awa lang. Ano ba? Oo. Mga kababayan, yung kanyang babaeng talagang pinapantasya na si Ellen Adarna 'Di ba? Kinancel na. Tapos kayo, chismosa lang naman tayo rito. Kina-cancel nyo pa. Di ba? Elizabeth nandiyan na si Elizabeth basta yun. Bebelin. Disa. Eto na. Wala po akong kasalanan dito. Kita nyo? Wala siyang kasalanan daw dyan. Bakit nadawit ang pangalan mo? Bakit tinuturo ka nung Bernardo? Di ba? Bakit ganon? Kung wala kang kasalanan, di sana, wala ka dyan sa sitwasyon mo na yan. Di ba? Celestino, Toribio, okay lang naman ako. Di ba? Sam, so 47, okay lang ho ako, huwag niyo akong intindihin. Arrest is Twitter the second time around. Di ba? Parang ano lang yan parang yung pagmamahal nyo lang sa ex nyo. Na nakita nyo na sa iba, ganon Gahaman sa pera, ghost din yung kasalanan niya, halaka. Hilingin ko lang, hingi ako ng panalangin. Ipanalangin nyo raw siya. Ipanalangin natin, mga kababayan, ang isang kaluluwang naliligaw. Na sana'y madaliin ng pagpaparusa ng batas ng lumikha. Di ba, mga kababayan ko? Dapat dito ang batas na ng lumikha ang humatol At patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Ay, naku, may hingang malalim. Ang kanyang pamilya daw patatagin natin. Mga kababayan, ano ba nakakaawa sa pamilya ni Bong Revilla? Isipin nyo maigi. Ang buhay ng mga yon, mga kababayan ko, sa lamesa ay laging may hamon. At ang kanilang bigas ay parang gatas na nasa kahon. Mga kababayan ko? Kita nyo, ang mga bakod, safety sila. At laging may mga nakapilang mga mamahaling sasakyan. At laging may mga nakabarong ng bulong na bulong. Boss Mike, parang alam ko na yan. Di ba, mga kababayan ko? Saan ka pa? Ay, mga kababayan anong kakaawaan mo sa pamilya niya? Di ba? Ay, nako. Biruin ninyo yan, mga kababayan. Sa palagay ninyo, nagugutuman ang pamilya niyan? Kumakalamba ang mga sikmura ng mga ito? Nakaranas na ba sila na pumilipit sa sakit ng tiyan kasi walang maipasok na mailalaman? Pinag-iinit nito yung aking dugo Mga kababayan, ang pamilya ba netong mga ito ay nasubukan na mamilipit ang mga sikmura, ang mga tiyan dahil wala man lang mailaman, wala man lang maisubo. Tignan nyo, tisipin yung maigi.
Di ba? Alam nyo, yung mga tao, may iba, may mga gano'n, naaawa daw sila. Ayan, tulad ni Digong, naaawa kayo kay Digong? Putik na yan sa buong buhay niya. Naranasan niya ba? Na mamroblema sa maisusubo? Na makakain, na ninanakaw nila. Yung pong maisusubo ng iba nating mga kababayan, na sana pang almusal, pananghalian, panghapunan nila, sila ang kumukuha. Sipin yung maigi yan, mga kababayan ko. Sa totoo lang. Itong mga politikong ito, na mga hinalal at mga pinagtatanggol ng mga siraulo, sila mismo, mga kababayan, ang umaabuso sa sambayanang Pilipino. Ang mga tao nagugutom pero sila kabyar, at mga mamahaling pagkain ang nasa lamesa. Di ba, mga kababayan ko? Totoo, hindi. Yun eh. Sipin nyo nga maigi yan. Tanggol kayo ng tanggol sa mga yan. Kita nyo naman yung mga sikmura niyan. Tignan nyo mga kababayan, mga pagmumuka. Abay, kulang na lang. Masasabi nyo na, nandyan na, nakapalaman lahat yung embutidong nilunok niya. Tayo, di ba mga kababayan, kailangan nating magsikap na maigi. Lumaban sa totoong laban ng buhay para maiangat ang pamilya, tayo, ang sarili. Kita nyo, pero sila, hindi ho, ganun ang ginawa nila. Kung hindi magnakaw lang ng magnakaw, kumuha ng kumuha, mandupit ng pera ng taong bayan. Tapos naaawa kayo. Tapos pinagtatanggol nyo. Tapos kulang na lang, sambahin nyo. Di mga siraulo nga kayo. Diba? Tama? Palibasa, hindi nyo nararanasan yung mga ganun. Sino nang nakaranas, mga kababayan? Ang magutom at wala man lang maisubo. Sa sobrang gutom, kahit ano na lang na mga bunga ng puno. Mga ganyan, kung ano man lang yung mga dahon, sukdulan, pati talbos na ng bayabas. Kakainin mo, mayroon ka lang mailaman sa iyong sikmura. Pero, mga kababayan ko, etong mga ito, papaawa, maawa kayo sa aking pamilya. Unggoy! Pamilya nyo, kaawaan ng mga Pilipino, kaawaan ng taong bayan. Dapat ang taong bayan ang inisip nyong kaawaan. Pero hindi yun ang ginawa ninyo. Inyong nilinlang. Diba? Thank you naman, Crisanto, sa mga nagbe-belated. Ay, nako. Tama, mali. Diba, Danilo Hoy? Ewan ko. Mga kababayan, saan na napunta ang utak ng maraming tao? Nakikipaglaban sila dyan sa lansangan para sa mga politikong mapanlamang. Sa mga mapanlamang, na katulad niyan, katulad ni Digong, katulad ni Kibuloy, mga kababayan ko, yan dapat ang sama-sama nating pinaparusahan. Ganon. Our beloved Boss Mike